Ma'am Christine, isa pong malaking karangalan para po makapanayam kayo ma'am sa hapong ito. And of course, nais po naming makakuha ng ilang pong impormasyon kaugnay po dito sa inyo pong bagong achievement ma'am. Kayo po ay tinaguriang kauna-unahang Viscan. Tinatawag po nating Viscan sapagkat kayo po ay nanggaling po sa Visayas State University dyan po sa Leyte na nakakumpleto po ng research fellowship sa Harvard. Kumusta po kayo ma'am? At ano po ba itong importansya o kahalagahan po nitong research po na ginawa po ninyo ma'am Christine? Thank you po. So, I'm so happy to be back. Tagal-tagal din sa Boston, so it's so nice to be back here sa Philippines. Opo. Yung glycoscience or glycobiology it's the study of sugars or mga molecules ng asukal na nakadikit sa mga protina or fat sa ating katawan. Importante po ito sa komunikasyon at proteksyon ng ating katawan. So imagine po ninyo yung cell, example nasa rainforest tayo, ang daming kahoy, ganun, no? Yung cell mo, yun yung rainforest na blank. Walang kahoy, walang shrubs, walang tree. Yung glycans or yung sugar molecules, yun yung mga kahoy, yung mga shrubs na naka-decorate sa rainforest mo. And that is how important your glycans are, because to fully understand the ecosystem of the rainforest, you need to know what kind of trees are there, what kinds of shrubs are there, and it's in the same thing sa glycans. To fully understand how the cell functions, kailangan alam mo yung mga glycan structures or yung mga sugar structures na naka-surround sa iyong cell. So, bakit ito important? Let's give an example sa disease. So, sa case ng cancer, for example, yung glycans or yung sugar molecules around your cell, pag may cancer ka, is iba pag wala kang cancer. So, one of the main things that we could do is study natin, no? Ano yung mga glycans, ano yung mga sugar molecules around the cell kung may cancer ka, ano yung role ng mga glycans na ito, at pag may mahanap tayo na glycans or sugars na meron sa cancer, pero wala sa normal cell, pwede natin yan i-target kung meron tayong immune therapy or gawin natin siyang target sa disease. Kasi ngayon, yung antibody mo or yung immune therapy mo, ita-target yung cancer cell mo na lang kasi siya lang yung may glycan na yon. At hindi na niya ita-touch or hindi niya papatayin yung mga normal cells mo. So yan yung isa sa mga applications talaga ng glycobiology. Of course, another thing, yung dugo mo, actually, yung nagde-define kung blood type A ka or blood type B ka or O, glycans yun, sugars na nasa red blood cell mo. So very important na alam natin yun para hindi tayo magka-rejection, di ba, sa transfusion or kaya sa transplantation. So yun ang a couple of examples of the importance of glycobiology. For virus infection, glycobiology din yun. Parasite host infection, glycobiology din yun. But yes, definitely, it's really an exciting field, understudied field, but at the bottom of our nose, nang hindi natin alam kung anong glycobiology, pero ito pala lahat, from immunity to blood to virus to host and parasite infection. Opo, opo. And of course, ma'am, mabuti na naipaliwanag po ninyo ito in layman's term sapagkat nais po nating maunawaan po ito ng ating pong mga tagapakinig. Ano po yung kahalagahan, yung significance po ng research po ninyo.